Ikaw ang aking tala sa gabing madilim. Ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sagot sa akin. Narito na nga ating pakabangan ngayong Huwebes sa abot kamay na pangarap. Agad nga tumawag itong inutusan ni Ninang at sinabi dito sa kanila na naroon na nga daw siya sa lugar kung saan ay naroon din itong si Dakanay. At dito nga na sinabi ni Ninang sa inutusan nila na kapag hindi daw ito patay ay hindi daw makakatanggap ng bayad ang lalaking ito. At sumagot naman ang lalaking ito at sinabi sa kanila na kailan ba daw siya sumablay. Kaya sisiguraduhin nga daw niya na matatapos talaga ang araw na ito na hindi masisilayan na ng araw itong ng si Dakanay. Samantala habang naghaharap na nga itong si Lynette at itong si Dax, ay dito naman na sinabi ni Lynette kay Dax na kung hindi man siya mapaparusahan na pagkakakulong ay dito sa kanyang gagawin ay makakaganti man lang itong si Lynette. Kaya binigyan niya agad ng sampal itong si Dax at nagulat naman itong si Annalyn dahil sa ginawa dito ni Lynette. At dahil dito, agad na nakaagaw pansin dito kay Dax ang lalaking nakaputi at nagpapanggap bilang waiter at dito na may kinukuhang baril sa kanyang likuran. At dito tumayo agad itong si Dax at sinabi dito kay Lynette na kinakailangan ng dumapa ito dahil baka siya ang matatamaan ng bala na para nga dito kay Dakanay. At pati na rin itong si Annalyn nagulat ng husto sa ginawa nga dito ni Dax dahil parang nailigtas na rin ni Dax ang buhay nga dito ni Lynette. At dito naman agad na sumawag itong si Moira kay Zoe at ipinalam na wag na daw problemahin itong si Dax dahil hindi matatapos ang araw na ito na mamamaalam na nga ito at wala na nga silang problemahin. At kung suswertehin pa daw sila ay baka pati daw itong si Lynette at Annalyn ay mabubura sa kanilang landas. At hihintayin naman daw ni Zoe ang paglabas dito ni Moira dahil wala na nga ang star witness na magpapatunay at magdidiin kay Moira upang makulong ito. At dito na ipinagtataka ni Zoe na kung ano na naman daw ang ginawa ni Moira upang makapagbayad ng tao dito sa labas na ipatumba itong si Dax. At dito nga naghinala itong si Zoe na siya rin nagutos itong kanyang ina na tapusin nga itong si Dax dito sa labas. At nagtataka din itong si Zoe na kung papaano nakagamit ng cellphone ng kanyang ina na nakakulong nga ito. At dito nga na sinabi ni Moira na basta't ikay may pera ay lahat-lahat nga raw ay magagawa mo. Kaya dahil sa tulong ni attorney dahil nagbigay nga ito ng pera kay Moira at dito nga ginamit at may nakilala siya na bilang ninang sa loob ng kulungan at yun ang inuutos niya na ipatumba nga itong witness na para sa kanya. At dito naman nagulat si RJ at Giselle sa ibinalita ng pulis na tuluyan na ngang nawala itong star witness ni Moira dahil sa ginawa nito na pinapapaslam. At dito nagulat at pinuntahan ni RJ itong lalaki na nahuli din naman ng mga pulis at tinanong kung sino daw ang nagutos sa kanya. At ang binanggit nga ng lalaking ito ay walang iba kundi si Moira at itong si Ninang na tinatawag nga nila. At dito nga nagtataka si RJ at itong si Giselle na kung papaano nakakilos itong si Moira sa loob at nagawa pang mag-utos. Kaya alam nila ngayon na pati sa labas ay hindi nga sila ligtas dahil lahat ng kilos ni Moira ay kayang-kaya nga nilang magagawa ng paraan. Kaya agad na pumunta itong si Giselle sa silda at bumalik at tinanong naman itong si Madam Yotos. Yan ang ating pakatutukan mamaya. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap.